everyone wants those people, those politicians na binabanggit nyo, kung talagang involved sila, makulong sila. Do we have your, can we know your timeline? Okay, George, ganito, no? Nakapag-submit na, nakapag-file na ang kaso ang DPWH at nakapag-rekomenda na ng kaso ang ICI. Nasa kamay na po yan ng Ombudsman at ng DOJ. Kung kailan po ito mairekomenda i-file sa Sandigan Bayan o sa regular courts. So, yun na lang po ang hintayin natin. Dahil sa party po ng Pangulo, sa party po ng DPWH, nakapagsagawa na po sila ng mga kaso, nakapag-file na sila ng kaso. Hindi pa lang po tapos yan, ha? Initial pa lang po yan. So, huwag po sila mainit. At hindi ko mainuutosan wag mainit. Nakakainit naman talaga kapag wala pang nakakasuang malalaki na mga politiko na nababanggit. Pero tandaan natin lagi tayo may due process. Sabi nga natin, 4 na buwan pa lang, George, ang nakakalipas. Buti pa si Mayor, babanggitin ko po si Mayor Vico Soto, nakita po niya ang nangyayari, sabi nga niya, 6 months ago, wala tayong nakitang ganito. Pero at least ngayon, nakikita natin umuusad para malabanan ang korupsyon. 4 na buwan pa lang itong ginagawa ng Pangulo at ng mga concerned agencies natin. Hindi ba sila nainip sa 6 na taon na walang napanagot sa ghost projects na sinabi na ni dating Pangulo Duterte na meron as early as 2020, ghost projects. May kickbacks bang na ibalik nung panahon na yon? Meron bang nasampa ng kaso sa panahon na yon? So, we are just having 4 months. Before 6 years, walang nangyari. Hindi ba? So, ito na naman tayo eh. Yung isang simple ng tanong, timeline lang, timeline. Ginagawa mo na naman komplikado, Mare. Tapos sa huli, PRD na naman. Hindi mo ba kaya iangat? Singag ba na hindi mo tutuntungan si PRD? Hindi mo ba kayang ipakita ang kalinisan? Ningag ba na hindi mo puputikan ang dating Pangulong Duterte? Hindi mo ba kaya iangat? O ipakita ang galing? O ikwento o sabihin sa mga Pilipino ang nagawang maganda sa bayan? Ningag ba? Bakit kailangan laging dudungisan, dudumihan, tutungtungan, tatapakan? Di ba? Ang pagkatao ni PRD o yung administrasyon ni PRD. I mean, kung talagang magaling at maraming nagawa si Ngagba, makikita naman ng taong bayan yan. Hindi mo kailangan laging sinisiraan sa PRD. Tapos may nalalaman ka pa nung panahon ni PRD, 6 na taon, natiis daw natin. My God, ikaw na rin nagsabi, di ba? Nag-start, sabi ni PRD, nag-start ang korupsyon diyan sa flood control noong 2020. So, 2020, tas 22, bumaba na si PRD bilang presidente. 2020. So, ano yung 6 na taon na sinasabi mo? Di ba, yung timeline mali agad eh. Right? Sasabi mong 4 months. 4 months pa lang. Hindi daw natin matiis yung 4 months. Initial pa lang daw ito. Initial. Inamutan at 3 taon mahigit nang nakaupo si Ngagba. Ngayon na lang talaga nagkabulgaran. Pero sabi mong initial pa lang ito, tangina naman, ang dami nyo na nakuha. DPWH pa lang pinag-uusapan natin na halos 2 trilyon na 1.7, 1.9 trilyon. Tapos sasabihin mo, initial pa lang ito. Kung nagawa daw nating magtiis dun sa 6 na taon ni PRD na walang nahuli, walang naisoling kickback, 6 na taon. Sabi mo nag-start. Inamin ni PRD, nag-start ang corruption dyan sa Ghost Project 2020. So, paano naging 6 na taon? Diba? At saka again ang daming kalaban ni PRD nung panahon niya. Ang inireklamo laban kay PRD is yung EJK sa war on drugs niya. Walang corruption issue sa PRD. Walang corruption issue. Ikaw lang ang nagpapahid niyan. I mean, come on, para sa isang abogadang katulad mo. Naniniwala ako na matalino ka kasi mataas ang standard ng UST. Can you imagine, scholar ka nila, tapos gumraduate kang cum laude? Ibig sabihin, matalino ka. Pero, alam mo yun, hindi na ba talaga kaya? O tamad ka ng mag-research, tamad ka ng mag-aral, ang mahalaga sa'yo, lumalamon ka ng blue bills palagi. Kaya hindi ka na nag-iisip ng mas maganda pang technique paano iaangat si Ngagba. Kailangan lagi para may angat si Ngagba, tatapakan si PRD. Kailangan lagi na para luminis si Bangag, kailangan puputikan si PRD. Hanggang ganyan na lang yung style mo? Hanggang ganyan ka na lang? I mean, why? So low. Hanggang ganyan na lang talaga yung kaya mo? Nagpapakababa ka ng ganyan?
Sinasabi ko sa'yo, Mari, may impatyo ka sa ginagawa mo. Sa dami ng kwartang pinalalamon sa'yo ni BBM. Isang araw, may impatyo ka. Tapos yung pinalalamong blue bill sa'yo ni BBM, pinalalamon mo din sa asawa mo. So, dalawa kayo ng asawa mong may empatyo. Ang nakakaloka nito, pag hindi kayo nag-ingat, maaring ikamatay nyo impatyo. Ang mas masama pa nito, di ba may kasabihan tayong mga Pilipino, kapag busog ka daw, huwag kang matutulog. Dahil pag natulog ka, baka bangungutin ka. Kaya binibigyan na rin kita ng babala, binibigyan na rin kita ng advice bilang kumari naman kita, no? At dati naman tayo magkasama sa Batas Community. Diba? Pag busog na busog ka, sa blue bill, sa binigay, pinapalamon sa'yo ng administrasyong ito, magpapahinga ka bago ka matulog. Dahil bukod sa impatyo, bangungot din ang abutin mo. My God, hindi na gumagana yung utak mo. Alam mo yon, yung utak mo, yung na-stuck na. Dahil sa sobrang katakawan mo sa kwarta. Tangina, sabi siya, may impatyo ka. May impatyo ka, Mare, mag-ingat ka. Baka bangungutin ka pa. Grabe. Boba talaga po tainan to. Okay.